Good day, grade 9 students. This is another pre-recorded video for our Math 9 class. And for today's video, we're going to discuss similar polygons. Pero before we start our discussion, let's just have a recall on some of the concepts that we will be using for today's discussion. So yung first one is yung ratio, and the other concept is what we call proportion. So etong dalawang ito ay magkaugnay. So kapag napag-usapan natin ang ratio, maaari na rin po nating ma-extend ito sa tinatawag po natin na proportion. So recall lang po natin na if we have a ratio, we're talking about the comparison of two or more quantities. Okay, so for example, if you're asked to find the ratio between the boys and the girls doon sa ating buong grade 9, okay, so kailangan lang nating hanapin yung lahat ng boys and then hanapin yung lahat ng number ng girls. Okay, so alam natin na sinusulat natin yung ating ratio using yung ating colon. Okay, so for example, we have 1:2. Okay, another example is kapag meron po tayong extended na ratio. So this time we're comparing three quantities. So we have 3:4:5. Okay? And then, punta naman tayo sa proportion. So, kapag sinabi po nating proportion, so it is an equality between two or more ratios. Okay? So, kaya kailangan po natin nung konsepto natin ng ratio kapag pinag-uusapan natin yung proportion kasi hindi po mabubuo ang proportion kung wala po tayong ratio. Okay? So, ang example po nito is if we have the ratio 1/2 or 1:2 ay equal po dun sa ating another ratio which is 3:6 or 3/6. Okay? So again, ito po ay pwede nating i-extend kasi nga pwede pong two or more ratios yung mag-comprise ng isang proportion. Okay? So gamitin natin yung konsepto natin ng proportion doon sa ating pag-uusapan sa video na ito. So to be specific, our lesson for today is about the similarity of triangles. So ang ating agenda para ngayon ay alamin kung paano ba natin masasabi na similar yung ating mga triangles. So let's define first. If we have similar triangles, they are triangles that have the same shape but not necessarily the same size. Okay, so basically, syempre kapag sinabi natin similar triangles, dapat pare-parehas ng shape yan. Okay, so kung paano yung pagkaka-form noong triangle na una, dapat ganoon din po yung mga kasunod na triangles if we're talking about similar triangles. Okay, pero naka-indicate dito but not necessarily the same size. Okay, so magkatulad sila ng itsura, pero yung size po nila, pwedeng mas maliit yung isa, mas malaki yung isa, tapos medium size naman yung another one. Okay, so para mas maging specific tayo pa doon sa pag-define ng similar triangles, so kapag meron daw tayong similar triangles, ito daw po ay kapag ang ating mga corresponding angles ay congruent, tapos yung ating mga corresponding sides naman ay proportional. Okay? So, alam natin na kapag meron tayong triangles, meron tayong tatlong angles at tatlong sides na pinag-uusapan. So, kapag daw po ang dalawa o higit pang triangles ay similar sa isa't isa, we have to consider yung tinatawag natin na corresponding angles at saka yung ating corresponding sides. Okay? Now, puntahan natin kung ano yung ibig kong sabihin sa corresponding angles at saka corresponding sides. So, meron akong dalawang triangles dito. We have triangle ABC at saka triangle DEF. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung dalawang triangles natin, parehas naman sila ng pagkaka-form. So, parehas sila ng shape. Pero, kung mapapansin nyo, yung red triangle or yung triangle ABC natin is obviously larger than yung ating blue triangle DEF. Okay? So, yung sinasabi po natin na corresponding angles dito is yung mga angles na magkaka-pair po.
Okay? So kapag sinabi natin magkaka-pair, dapat yung angle A, meron siyang ka-associate or ka-pair doon sa ating another triangle. Okay? So kung ano yung kamukha niya na angle. So yung angle A, obviously, angle D ang ka-correspond niya. Tapos yung angle B, angle E ang ka-correspond niya. And lastly, we have angle C na ang ka-correspond naman ay yung angle F. Okay? So, yun po yung ating tatlong corresponding angles. And sabi natin, para maging similar sila, dapat yung ating corresponding angles ay congruent. Okay? So, para po dito, nasabi ko kanina, angle A corresponds to angle D. So, dapat silang dalawa ay congruent. Yung angle B corresponds to angle E. So, dapat congruent silang dalawa. And yung last pair natin, angle C, at saka yung ating angle F ay corresponding angle. So, they are also congruent. Okay? So, kailangan congruent sila para masabi natin na similar yung ating triangles. Okay? Now, kung mapapansin nyo, congruent yung angle. So, malamang dun sila magkakaiba sa ating mga sides. Okay? So, naka-indicate doon sa sinabi nating definition kanina na dapat yung corresponding sides daw ay proportional. Okay? So, katulad ng angles, ipagpe-pair-pair din po natin yung mga sides natin. Okay? So, yung first side, yung side AB, ang ka-correspond niya po ay side DE. Tapos, yung second side natin, BC, ang ka-correspond niya po ay EF. And yung AC natin, ang ka-correspond naman po niya ay yung DF. Okay? So, paano natin mapapakita yung proportional na mga corresponding sides? So, kukunin lang natin yung ratio nung kada side natin. So, ratio ng AB at ng DE. Ito po yon, ang ratio ng second side BC at saka ng EF, and yung ratio ng ating third side AC at saka ng DF dapat po ay equal sa isa't isa kasi nga po sabi natin sila ay proportional. Okay? So kapag sinabi nating proportional, kapag sinimplify natin sila, pare-parehas lang yung lalabas na answers. Katulad kanina dun sa example natin, 1/2 is equal to 3/6. So obviously, ang 3/6, if we simplify that, that's also equal to 1/2. Okay? So dahil po yung tatlong corresponding angles natin ay congruent at yung ating mga corresponding sides ay proportional, then we can conclude that your triangle ABC is similar to your triangle DEF. Okay, so ito po yung ating symbol para po sa similar. Okay? So now, pag-usapan naman natin kung paano daw tayo mag-prove na yung dalawang triangles ay similar kung hindi naman po given yung lahat ng mga measurements sa atin. Okay? So, ang ibig kong sabihin kanina, dun sa definition natin, para masabi mo na similar yung dalawang triangles, dapat makita mo na yung tatlong angles niya ay congruent, na yung mga corresponding sides natin ay proportional. Pero paano daw kapag hindi lahat nung angles at nung sides natin ay given? So, paano daw natin mapuprove na similar pa rin yung mga triangles natin? Okay? So, para po sa part na ito, we're going to use what we call the similarity theorems. So, medyo magiging familiar kayo dito kasi when you were in grade 8, na pag-usapan niyo yung mga congruence postulate, so parang ito yung counterpart niya. Okay? So, let's start with the first similarity theorem. So, we have the SSS similarity theorem. So, yung SSS, obviously, it stands for side, side, side. So, ang ibig sabihin lang po nung ating SSS similarity theorem is that the two triangles are similar kapag daw yung tatlong corresponding sides natin ay proportional. Okay, so kapag given tayo ng mga measurement ng sides, tingnan natin kung kapag kinuha natin yung ratio ng ating mga corresponding sides, equal sila sa isa't isa. Okay, so let's have an example. So, ayan po ulit, meron akong triangle ABC and triangle DEF. So, this time, sides lang yung mga concern natin.
So, kapag napakita natin na proportional yung mga sides natin or yung ratio ng ating mga corresponding sides ay equal lang sa isang number, then we can conclude that the two triangles are similar by SSS similarity theorem. Okay? So, para mas maintindihan natin, ito po yung mga example natin na meron talaga tayong value. So, we have triangle ABC with the following, and triangle DEF with the following measurements. Yung AB natin, ang measurement niya is 5 units. And then, ang kakorespond daw niya ay ito yung pink, which is yung DF. Ang measurement naman niya ay 4 units. And then the second side, BC, ang measurement niya ay 12 units. Ang kakorespond niya ay etong ating EF, na ang measurement ay 9.6. And yung last side natin ay yung AC, na ang measurement ay 13 units. At ang kakorespond niya ay yung ating side DE, na ang measurement naman ay 10.4. Okay, so again, para ma-prove natin na similar yung dalawang triangles natin, dapat kapag kinuha natin ang ratio ng AB at ng DF, ay equal lang siya sa ratio ng BC at ng EF, equal din siya sa ratio ng AC at saka ng DE. Okay, so gagawin lang natin. So we have 5/4. So pwede natin gawing fraction yon, or para mas madali, decimal. And then we have 12/9.6 when simplified is equal to what value? And lastly, we have 13/10.4. So, itry natin yan sa ating calcu. Lahat ng yan po ay lalabas lang na equal po sa isang specific value, which is equal to 1.25. Okay? So, ito po yung ating mga ratio ng kada sides natin. Okay? So, lahat ng yon pag sinimplify natin, that's 1.25. So, ibig sabihin, dahil equal lang siya sa isang value, proportional po yung lahat ng ating corresponding sides. Okay? And dahil po proportional yung tatlong corresponding sides, we can conclude that the two triangles are similar using the SSS theorem. Or in symbols, we have triangle ABC is similar to triangle DFE. Okay, so mapapansin nyo, nagbago po yung arrangement ng mga letters kasi depende po yun kung alin yung magka-correspond. So, yung AB, ang ka-correspond niya ay DF. Ang BC, ang ka-correspond niya ay FE. Tapos yung AC, DE naman po ang ka-correspond. Kaya, iba rin po yung pagkaka-form ng pangalan ng ating triangle. Okay? So, let's move on with another similarity theorem. So, this time, we have what we call SAS, similarity theorem, or side angle side. Okay? So, yung angle na to, careful tayo, dapat yan po ay angle na nasa pagitan ng dalawang sides na given sa atin. So, ang sinasabi lang niya, that the two triangles are similar if two pairs of proportional sides and there are congruent angles between them. Okay, so ibig ko sabihin, kapag meron kang dalawang pairs ng corresponding sides na proportional, tapos meron kang isang pair ng angles na nasa pagitan ng dalawang sides ay congruent, then sila po ay similar triangles. Okay, so this is the illustration of that. So, ayan yung given sa atin, dalawang sides. Tapos, kung mapapansin nyo, yung angle na given ay yung tinatawag natin na included angle or the angle in between the two sides. Okay? So, kapag tinignan natin yung ating mga corresponding angles and corresponding sides, so yung AC natin, ang correspond niya ay DF, dapat proportional or equal siya sa ratio ng BC at saka ng EF. Okay, so silang dalawa ay proportional. And then, yung ating angle C at saka yung ating angle F ay dapat pong congruent sa isa't isa. Okay, so pag napakita po natin yung dalawang yun,
or yan dalawang conditions na yan, then we can conclude that the two triangles ABC is similar to your triangle DEF. Okay? So here's an example. So you have this triangle GHI and your triangle JKL. Okay? So magkaparehas naman sila ng shape. Nagkaiba nga lang sila ng size, pero tingnan natin kung sila ay similar talaga. So eto po, yung GH natin, ang measurement ay 5 units. Ang kakorespond niya ay etong LK or KL, which measures 7.5 units. And then the other, then we have the angle. So we have angle H, which measures 70 degrees. Tapos dito, ang kakorespond niya ay yung angle K, which measures also 70 degrees. And lastly, yung ating another side, so you have HI, which measures 7 units. Kakorespond niya po yung JK, which measures 10.5. Okay? So again, wala na tayong problema dun sa angles natin. Parehas sila ng measurement. So ibig sabihin, congruent na sila. So yung atin na lang pong mga sides, dapat po ay proportional. So let's try sa inyong calcu. 5 over 7.5. And then the other one is 7 over 10.5. Okay? So kapag sinimplify natin sila, yun po ay lalabas lang parehas na equal sa 0.67. So dahil parehas po silang 0.67, then we are sure that they are proportional. Okay? And then sinabi ko na kanina, parehas namang 70 degrees, yung H at saka yung K, so they are congruent. Okay? So ang atin pong conclusion, dahil po yung dalawang pairs natin ng corresponding sides ay proportional at yung ating included angles ay congruent, then the two triangles are similar by SAS theorem. Okay, so in symbols po, yung triangle GHI natin is similar to triangle LKJ. Okay, so GH, ang kakorespond ay LK. Ang HI, ang kakorespond ay KJ. HI, ang kakorespond ay KJ. Kaya ganito po ang pagkakasulat nitong ating second triangle. Okay? So any question or clarifications, erase natin sa webinar or you can send me a private message po. Okay? And then let's have our last similarity theorem. This time we have AA, similarity theorem. Or ang ibig sabihin syempre nung dalawang A, we have angle. Okay? So ang sinasabi naman ng AA similarity theorem is that kapag meron daw tayong dalawang pairs ng congruent angles, then we are sure that the two triangles are similar. Okay? So ayan ulit. And then, halimbawa, ang ating corresponding angles ay yung angle A at angle D. So, they are congruent. Tapos, the other angles na magka-correspond ay angle C at angle F. They are congruent. So, we can conclude that the two triangles are similar. Let's have a specific example. So, this time, I have triangle MNO and then triangle PQR. So, meron na po akong mga measurements dito ng angle. So, ang angle N is 70 degrees and then yung angle O ay 50 degrees. So, obviously, ang kakorespond ng N ay yung R, 70 degrees din po. Tapos, ang kakorespond ng O ay P na 50 degrees din po. Okay? And since yung dalawang pairs of corresponding angles natin ay congruent sa isa't isa, then we can conclude that the two triangles are similar using the AA similarity theorem. Or in symbols, we have triangle MNO is similar to triangle QRP. Okay, so tingnan nyo ulit yung pagkakasulat. Ang N, ang ka-pair ay R, so N at saka R. Ang O, ang ka-pair ay P. So, O at saka P. Okay po? So, lahat ng questions na gumugulo sa isipan nyo, pwede nating sagutin sa webinar or itanong nyo po sa akin via Messenger. Okay? So, we will give more examples
ng mga similarity theorems na to sa ating webinar. Pero, kung naintindihan nyo naman po kung ano yung diniscuss ko sa ating pre-recorded video, pwede nyo na pong simulang sagutan yung ating homework number 1 for the 4th quarter. So, you're asked to do page 244, the match problem 7.3, at saka yung page 245, exercises 7.3a. Okay? So, ang gagawin nyo lang doon is you have to determine if yung mga pairs of triangles na given ay similar. So, yung justification na kailangan doon is kung similar sila, anong similarity theorem yung ginamit natin. Okay? And kung hindi sila similar, what's your justification? Okay po? So the deadline of this homework is on Thursday, April 28 ng 11:59 p.m. Okay? So kung wala na kayong question about the topic, pwede nyo nang sagutan. And since mag-e-exam na po tayo by next week, ito po ang ating pointers para sa ating 4th semi-quarterly exam. So, we have quadrilaterals and their properties. So, lahat po ng types ng quadrilaterals na na-discuss natin at yung mga properties nila. And then, ito pong nasa ating pre-recorded video, which is about similarity of triangles. And that ends this video. Thank you so much for watching and see you sa ating webinar. Bye!